chapter 19. Acts chapter 19. Hallelujah. Sige, tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Ito ay mahalaga. Mahalaga yung ating pag-uusapan sa gabing ito. Merong isang batang misyonero ang na-assign, missionary, na-assign sa isang lugar at siya'y binigyan ng sasakyan na magagamit para makatulong sa kanyang pagbabiyahe. Lalo na sa ibang bansa, malalayo ang mga lugar, napakahalaga ng sasakyan. Yun nga lang, yung sasakyan ay hindi umaandar kung hindi itutulak. Nakakita na po ba kayo ng ganon? Amen, yung kailangan mo ng yung itulak at pag in-start yung, di ba? Kailangan pang itulak para umandar. Kaya kapag uuwi galing sa paaralan, yung missionary, amen, doon sa paaralan na tinuturuan niya, nagsasama siya ng ilang mga estudyante na magtutulak para umandar o mag-start yung sasakyan. O kaya naman, kapag mabilis lang naman siya magpa-park, halimbawa may ipipick up lang na gamit, hindi na niya pinapatay yung makina ng sasakyan kasi nga kapag pinatay, tulak na naman. So sa loob ng 2 taon, ay ganun ang ginagawa nitong misyonero para lang magamit niya ang sasakyan. At dumating ang taon na nagkaroon ng problema doon sa lugar na pinagmimisyonan nila, kaya napilitan silang umalis ngayon doon. Pero sa kabutihang palad, may dumating na bagong misyonero na papalit sa kanya. Kaya itong papaalis na misyonero ay tinan-over ang sasakyan doon sa bagong misyonero na papalit. Kasi kung sino ang magmimisyon doon, ay siyang gagamit ng sasakyan. So ngayon mga kapatid, inihabili ng sasakyan. At kinuwento nitong papaalis na misyonary ang kondisyon ng sasakyan at anong kailangan gawin para umandar yun. Pagkarinig ng bagong misyonary, amen, ng kondisyon ng sasakyan, ay agad ditong binuksan ng hood o yung harapan ng sasakyan, yung binubuksan sa harapan ng sasakyan. Sabi nung dating misyonero, anong ginagawa mo? Sagot ng bagong misyonero, may i-check lang ako. Tingin ko ay nandito ang problema ng sasakyan. At salamat sa Panginoon, nakita ng bagong missionary yung maluwag na kable, kaya inikot-ikot niya yun hanggang sa maging mahigpit. Tapos ay binuksan niyang switch ng sasakyan at ang engine ng sasakyan ay biglang gumana at umandar ng hindi na kailangan itulak. So nandun lang pala yung problema sa hood. Amen? Inayos niya. Sabi dun sa nabasa ko, sa loob ng 2 taon ay hirap na hirap ang misyonero na paandarin ng sasakyan na hindi naman dapat. Ang problema kasi ay hindi niya alam. Ngayong gabi mga kapatid, sabi ko, ng kapangyarihan upang paandarin ng sasakyan ay naroroon sa lahat ng oras. Kailangan lamang na ito ay konektado. Ngayong gabi, pakinggan ninyo po ito, para po ito sa lahat. Mga matagal na mananampalataya, maging sa mga bago, amen. Sa atin kung babasahin tagpo sa Bible, merong mga alagad na hindi nila alam na sila dapat ay nakakonekta sa banal na Espiritu. Amen. Mangangaral ako ngayong gabi about the Holy Spirit. At mamaya, mananalangin tayo, kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Acts chapter 19 verses 1 to 6. Habang nasa Corinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. Pansinin niyo po ito mga kapatid, sundan niyo po ako sa pagbasa. May nakita siyang mga tagasunod o alagad doon. Mga mananampalataya. Tinanong niya sila, natanggap niyo na ba ang banal na Espiritu nang sumampalataya kayo? Sumagot sila yung mga alagad. Hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na Espiritu. Nagtanong si Pablo sa kanila, sa anong bautismo kayo binautismuhan? Sumagot sila, sa bautismo ni Juan. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Amen, yung baptism of repentance. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya na walang iba kundi si Jesus. Verse 5, nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang itinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanilang banal na Espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos.
Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin ngayong gabi. Magsiyuko po tayo, Panginoon, ngayong gabi. O Diyos, kami po'y lumalapit, nagpapakumbabang pusong, walang-wala, Lord God. Hallelujah, Panginoon, ngayong gabi, gumawa ka, Panginoon, ng dakila, O Diyos, Lord God, sa aming kalagitnaan. Personal kang mangusap sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Panginoon, ngayong gabi, matanggap naming lahat ang kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, mag-speaking in tongues, O Diyos, hallelujah, ang aking mga kapatid na ito, sapagkat kailangan namin, O Diyos, ang banal na Espiritu sa aming buhay. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na nga. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, tulad ng binasa natin, baka meron sa inyo na hindi mo alam ang tungkol sa banal na Espiritu, Holy Spirit. Meron po ba dito ngayong gabi? First time mong marinig yun? Pwede ko ba makita ang iyong kamay? Amen? Meron po ba? Hallelujah. O baka meron sa inyo dito na nag-iisip ngayong gabi, meron pa lang ganon? At baka hindi mo pa tinanggap ang banal na Espiritu. Amen? Hindi ka pa nabababaan o napupuspos ng banal na Espiritu. Pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon. Mahalaga itong pangangaral ngayong gabi. Hindi pwede na ang isang mananampalataya o alagad ng Panginoong Hesus ay hindi mapuspos ng banal na Espiritu. Pastor, paano mo nasabi? Pansinin niyong maigi si Pablo sa ating tagpo na binasa. Tinanong niyang mga alagad sa Efeso, natanggap niyo na ba? Anong verse yun? Amen. Verse 2, amen? Natanggap niyo na ba ang banal na Espiritu nang sumampalataya kayo? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito'y pagpapakita na napakahalaga ng banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat hindi natatanungin ni Pablo yung mga alagad na yon kung sila'y nababaan na o natanggap na nilang Espiritu Santo kung hindi naman mahalaga ang banal na Espiritu. Diba? Babaliwalain niya na yun, hindi niya na kailangan tanungin, para saan? What for? Bakit kailangan po silang tanungin kung nababaan na sila ng banal na Espiritu? Nakuha niyo po ba, mga kapatid? Amen? Kaya pansinin ninyo, pinanalangin sila ni Pablo para sila'y mapuspos ng banal na Espiritu. Ngayong gabi, mga kapatid, amen, ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga alagad ng Panginoon ay hindi nalalaos. Hindi naluluma. Hindi ito sa panahon lang ni Pablo. Hanggang sa oras na ito na ako'y nagsasalita sa inyong harapan ngayong gabi, kailangan pa rin natin ang banal na Espiritu. Amen. Sa ibang tawag ng banal na Espiritu, Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit. Kaya ito pong ipapangaral ko ngayong gabi, the significance of the Holy Spirit. Amen. The significance of the Holy Spirit. Sa Tagalog, mga kapatid, ang kahalagahan ng banal na Espiritu. Sabi sa Merriam-Webster, significant, amen, having great meaning or lasting effect, having great power or influence, pagkakaroon ng malaking kahulugan o pangmatagalang epekto, amen, pagkakaroon ng malaking kapangyarihan o impluensya. Sabi naman sa Oxford Dictionary, yung salitang significance, the quality of being worthy of attention and importance. Ang kalidad ng pagiging karapat-dapat ng pansin, kahalagahan. Amen? Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay dapat pinapansin. Hindi binabaliwala. Worthy of attention, importance, significant, amen, ang Holy Spirit. May mga churches kasi ngayon, mga kapatid, na hindi na nila pinapansin o walang halaga na ang banal na Espiritu. Sa panahon lang daw ito ng Bible. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi po yung totoo. Katunayan, mga kapatid, amen, tayo nga ngayon ay nasa panahon ng pagkilos ng banal na Espiritu. Dispensation of the Holy Spirit. Mula sa Book of Acts na binasa natin kanina, hanggang ngayon tayo ay nasa dispensation of the Holy Spirit. Amen? Ang church na ito, para po sa lahat ng mga first time ngayong gabi, ang church po na ito ay nananampalataya sa Trinity. God the Father,
God the Son and God the Holy Spirit. Amen? Kaya ang Holy Spirit, mga kapatid, ay napakahalaga at kailangan po natin. Amen? Significant. Ngayong gabi, mga kapatid, bakit kailangan natin ang banal na Espiritu? Una, amen, dahil ang Diyos ang makapagpupuno sa atin sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen. Una, spiritual fullness. Spiritual fullness. Spiritual na kapunuan. Hallelujah. Ito po nakakalungkot na katotohanan ngayong gabi. Maraming tao ngayon ang hungkag. Sa English ay empty. Alam niyo yung empty? Wala. Amen. Merong emptiness sa kanilang buhay. At dahil may emptiness sa kanilang buhay, pilit nilang hinahanap ang kapunuan dito sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan. Amen? Kaya di ba mga kapatid, may mga tao na nagkakaroon ng bisyo tulad ng sigarilyo, alak, sugal at droga. Bakit? Dahil para sa kanila, yun ang nakakapagpuno sa kanila. Amen? Kailangan kong maka-hits ngayon. Kulang ang araw ko kapag hindi ako nakapanigarilyo. Kailangan kong makainom. Kailangan kong makapagsugal. Kailangan kong makapag-drugs. Kasi para sa kanila, yun ang pumupuno sa kanilang buhay. Amen? Hallelujah. Pero mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yun ay masamang kapunuan. Bakit mo nasabi, Pastor? Dahil magkakasakit ka na, mababaon ka pa sa utang. Amen? Ang daming baon sa utang ngayon, kakasugal. Amen po ba? Alam mo, makapagsugal ako. Wala na, di ba? Walang-wala na. Sugal pa rin. Di ba? Ibebenta kung ano-ano, mangungutang kung kani-kanino para makapagsugal. Amen? Hallelujah. Ang dami nang namatay sa sakit dahil sa sigarilyo. Ang dami nang nakulong at nasirang buhay dahil sa droga. At ang dami nang winasak na pamilya ng alak. Amen. Di ba kasi kapag yung iba nakakainom, sabi nga daw nila, dumidiretso kasi sa ulo. At kapag nakainom, di ba, parang nagiging incredible hook. Lahat ng makita niya, lalo na yung kanyang pamilya, di ba, biglang babanatan, biglang sasaktan, nang walang dahilan, kasi nakainom. Amen po ba? Kaya yun, marami naghihiwalay, di ba? Ang asawa ko, mapanakit. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing. Dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Grabe, ang galing ng Bible. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Amen. Sinabi mismo ng Bible, siya mismo nag-encourage, sinabi niya, mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Nabasa niyo po ba yun? Amen. Meron pa. Hindi lang, amen, hindi lang yun ang mga nakaka-addict. Meron pang isang nakaka-addict. Ano yun, pastor? Yung isa pang nakaka-addict. Yung paglalaro ng game sa cellphone. Sa ibang church lang yun, pero dito sa Pateros, wala yun. Tama ba? Nakaka-addict ang games? Amen. Amen. Meron nga, pati mga tatay, naglalaro na rin. Amen. Pero alam nyo mga kapatid, sabihin ko po ito sa inyo. Amen. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Sayang ang oras mo sa buong magdamag na paglalaro. Tatanungin ko dito yung mga nauumaling sa games. Anong napapala mo sa kakalaro mo ng online games? Puyat. Amen. Wow. Makakatulong yan. Anong natutunan ninyo sa buong magdamag na paglalaro? Kaya pagdating ng umaga, hirap bumangon kasi nga, at dahil na late ng gising, hindi nakapasok sa school. Tingnan nyo yung epekto mga kapatid. Amen. Kaya hindi kapunuan. Amen. Yung paglalaro ng online games. Ang totoo mga kapatid, amen, hindi nakakapunuan, sumakit pa ang ulo mo, dahil puyat ka at sumakit pa ang ulo ng nanay mo, kakasermon sa'yo. Amen po ba? Amen.
Patay na. Mamaya na. Bang, 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 bang. Amen? Ang iba naman, mga kapatid, matatagpuan daw nila ang kapunuan sa relasyon. Amen? Tulad ng isang babae sa John chapter 4, amen, verses 16 to 18, na sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa, sagot ng babae. Sinabi sa kanya ni Jesus, tamang sinabi mo na wala kang asawa dahil 5 na ang naging asawa mo. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo tunay na asawa. Nagsasabi ka nga ng totoo. Narito pong isang Samaritanong babae. Siya ay nakalimang asawa dahil para sa kanya, ang pagmamahal ng iba ang makakapagpuno sa kanya. Pero nabasa natin mga kapatid, bigo pa rin siya. Sa 5 naging asawa niya, amen, hindi napuno ang kanyang kawalan o emptiness. Amen. Naghahanap pa rin siya. Yung kinakasama niya tuloy sa tagpong ito ay hindi na niya tunay na asawa. Amen. Ano makikita natin dito mga kapatid? Hindi na siya napuno, nagkasala pa siya. Bakit? Dahil hindi niya tunay na asawa ang kinakasama niya. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, hallelujah, delikado. Hallelujah, kapag sa maling tao, maling bagay, maling paraan mo, hinanap ang kapunuan sa iyong emptiness, sa iyong kahungkagan. Ang iba naman, mga kapatid, pumapasok, nakikianib sa iba't ibang relihiyon. Amen? Kaya may mga tao na sinubukan lahat ng relihiyon. May kakilala ba kayo na gano'n? Pinasukan ang lahat ng simbahan. Diba? Nag-Muslim, nag-Mormons, nagsaksi, nag-INC, nag-born again, nagdating daan, yung iba naman nagbagong daan. Yung iba naman ginawang babae ang Diyos. Yun ang problema mga kapatid. Kung ano-anong gagawin ng tao sa Diyos para mahanap nilang kapunuan sa kanilang buhay. Amen? Kung ano-anong gagawin, biruin mo ang Diyos, ginawang babae. Dahil may Diyos ina. Ha? Sino may sabi? Amen po ba? Diba, may kakilala ko noon, amen, nag-street preaching kami dyan sa tapat ng Jollibee, sa traffic enforcer, ganito siya. Nakausap niya ako, alam mo brother, sabi niya pa sa akin, nakapasok na ako sa maraming simbahan. O kamusta po kayo ngayon? Hindi ko alam. Pasukan ko na yung yung mga nabanggit ko kanina, mga sekta, mga relihiyon. Pero mga kapatid, walang nangyaring pagbabago. Hungkag pa rin. Amen? Tapos yung iba mga kapatid, susubok ng pagtatawag ng puwersa galing daw sa ibang mundo. Alam niyo yung mga yoga? Tulad ng spirit of the glass, spirit of the coin. Amen? Hallelujah. Wow. Gumagalaw yung baso, gumagalaw. Tanungin mo kung anong pangalan niya. Anong pangalan mo? Apolinario Mabini. Nananahimik na sa Apolinario Mabini, eh. Alam niyo mga kapatid, yung mga, listen, yung mga bagay na yon, spirit of the glass, spirit of the coins, yoga, that, amen, is demonic rituals. Again, demonic rituals. Amen. Galing sa dyablo. Amen? Ang tinatawag mo talaga doon, yun nga kasi, minsan, hindi natin alam. Amen? Pero salamat ngayon, may pangangaral, ipinapaalam sa atin ng Panginoon. Amen. Alam niyo, tinatawag nyo talaga doon, mga masasamang espiritu. Yung meditation, di ba yung nga doon, pupunta ka sa sa bundok, mag-isa ka doon, di ba? Yung gano'n, yung tawagin mo yung kalikasan, ano tatawagin? Amen? Panguhula, pagbabasa sa baraha, pagbabasa sa palad, yun nga, yoga, spirit of the glass. Alam niyo mga kapatid, yun ay mga entrance para pasukin ng masamang espiritu ang tao. Kaya alam niyo resulta, may mga sinasaniban. Pastor, totoo bang sanib? Totoo. Kasi ito,
pinapayagan nilang makapasok sa kanilang mga masasamang espiritu, nagiging entrance yung mga gawain na yun para magkaroon ng access ang mga masasamang espiritu sa kanilang buhay. Amen? Yes, napuno nga sila, kaya lang ang problema ay ang pumuno sa kanila masamang espiritu naman. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, one time may narinig ata ako dito, amen, dinidiscourage ko po dito sa church ang pagsali sa mga meditation activities. Pastor, meron kami yoga class. Kung hindi natin ginagawa dito, mag-ingat ka. Makapagbalik mo dito, ibang nilalang ka na. Amen po ba? Kasi nga, entrance. Amen? Hallelujah. Naalala ko noon si ito iba naman, naalala ko noon si Sister Ruan, kakambal ng aking misis ni Rolin, nung sila ay dalaga pa, kwento ni Rolin sa akin, mahilig si Ruan, pumasok sa iba't ibang church. Tama ba? Linggo? Kapag in-invite dito, sama siya. Kapag in-invite doon, sama siya. Amen? Hallelujah. Isang araw, mga kapatid, na-possess si Ruan. Naalala mo pa ba yan? Amen? Dalaga pa kayo nun, na-possess yung kakambal ni Rolin. Yun nga, sinaniban. Kasi yung kakasali ng gano'n, punong yun nga. Amen? Hallelujah. Ilang taong kayo natin ko? 11 or 12. Mga kapatid, yun po ang problema sa atin sa tao. Pakinggan mo ito. Kapag tayong naghanap ng makakapagpuno sa atin, ayon sa sarili nating pananaw at pamamaraan, magkakasala tayo at pwedeng mapasukan tayo ng masamang espiritu. Siguro droga, siguro alak, siguro games, siguro relasyon, siguro pag-anib sa isang relihiyon. Ito siguro makapagpupuno sa akin, mag-ingat ka. Dahil kung hindi ka magkakasala, amen, ay hindi magandang mangyayari sa iyo. Amen po ba? Amen. At ang magandang balita ngayong gabi, alam niyo ng Panginoong Hesus, may kulang sa atin, may emptiness sa tao, kaya nagpapaanyaya ang Panginoon sa bawat isa, katulad ngayong gabi. Amen. Mga kapatid, pakinggan mo ito, na kay Jesus ang totoong kapunuan sa buhay. Amen. Ulitin ko, na kay Jesus ang totoong kapunuan sa buhay. Amen. Amen. Merong mga tao, alam niyo ba yon? Na kahit nasa kanila ng lahat, malungkot pa rin. May hinahanap pa rin. Yung iba nga, nagpapakamatay pa. Milyonaryo yun. Sikat yun. Pinapalakpakan yun. Pero bakit nila nagagawa magpakamatay? Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi wala ang Panginoon sa kanilang buhay. Kahit nasa yun ang lahat, pero kung wala ang Panginoon, hungkag pa rin ang buhay ng tao. May emptiness pa rin at patuloy pa rin siyang maghahanap. Nasaan ba yung kapunuan na yun? Amen? Tandaan niyo po ito mga kapatid. Amen? Listen, merong bahagi sa ating buhay. Yun ay God-shaped hole. Amen? God-shaped hole. Amen? Merong bahagi sa ating buhay na tanging ang Diyos lang ang makakapagpuno. Ibig sabihin ng hole, yung parang butas sa ating buhay. Amen? Na ang Diyos lang ang makakapagpuno dahil nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Merong in-impart o binahagi ang Diyos sa tao na hindi niya binahagi. Amen? Hindi niya ibinigay sa ibang mga nilikha. Kaya alam niyo mga kapatid, kahit anong gawin ng tao, kahit anong pasukin ng tao, kahit anong tanggapin ng tao na mga bagay dito sa mundo, ay hindi pa rin sila mapuno-puno. Bakit? Dahil ang Diyos lang ang totoong makakapagpuno sa ating buhay. Amen? Ang Diyos lang ang mag-fit doon sa God-shaped hole. Amen? Kaya nga God-shaped, hinulma para sa Diyos lang. Kahit anong ilagay mo doon, hindi magkakasya, hindi mag-fit. Kasi hinulma yon para sa Diyos lang. At yun ang kulang sa buhay ng maraming tao ngayon. Meron sila ng mga bagay dito sa mundo, pero hindi nila kilala si Kristo. Walang Panginoon sa kanilang buhay. Amen? Hallelujah! Kaya alam niyo mga kapatid, sa kabilang banda, merong mga tao na hindi naman ganun kayaman, pero nagiging masaya pa rin. Bakit? Dahil kilala nila ang Panginoon. Dahil may tunay na relasyon sila sa Panginoon. Ngayong gabi, sinong gustong mapuno? Sinong gustong mapuno? Tanggapin mo ng tunay ang Panginoong Hesus at ilagay mo siya doon sa God-shaped hole sa iyong buhay. Amen? May sinabi ang Panginoong Hesus, John chapter 7, verses 37 to 38, nang dumating
ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso ng sumasampalataya sa akin. Amen? Ngayong gabi, sinong nauuhaw? Alam niyo mga kapatid, hindi lang tayo nauuhaw sa literal na tubig. Lahat tayo, meron din tayong tinatawag na spiritual thirst. Spiritual thirsty, nauuhaw sa mga spiritual na bagay. Amen? At kung ikaw ay nauuhaw, kapatid ko sa Panginoon, kailangan mong inaalok ng Panginoong Hesus na tubig na nagbibigay buhay. Amen? Kaya alam niyo, sakto-sakto, kanina ko lang na-realize, yung inawit natin sa praise and worship. Amen? Tulad ng isang usa na laging uhaw sa'yo. Yun ang kailangan mga kapatid, kapag ikay nauuhaw. Amen? Tayo'y mauhaw palagi sa Panginoon. Inumin natin yung tubig na nagbibigay buhay. Ang tanong, ano yung tubig na nagbibigay buhay? Verse 37, verse 38, may sinabi sa verse 39. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. Yes. Na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Amen. Hindi pa na ipagkakalob ang banal na Espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Mga kapatid, ang tubig na nagbibigay buhay ay ang banal na Espiritu. Kaya significant, mahalaga ang banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Hindi binabaliwala. Dahil ang sino mang mapuspos ng banal na Espiritu ay mapupuno ng Espiritu ng Diyos. Ang ibig sabihin ng puspos ay mapuno. Mapuspos, mapuno. Puspos siya ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, puno siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang tanong ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanong ngayong gabi, puspos ka ba ng banal na Espiritu? Puspos ka ba ng banal na Espiritu? Puno ka ba ng Espiritu ng Diyos? Pastor, bakit mo tinatanong? Amen. Dahil una, pakinggan ninyo ito. Una, kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, lagi tayong may spiritual emptiness. Kapag hindi ka puspos ng banal na Espiritu, pakinggan mo ito, tandaan mo ito mga kapatid, mararanasan mo ito. Lagi kang merong spiritual emptiness. Laging may kulang. At dahil may kulang, yun nga, lagi kang maghahanap. Ano kayang makakapagpuno sa akin? Ba't ganun lagi may kulang? Amen? At ikalawa, bakit ko tinatanong kung puspos ka ba ng banal na Espiritu? Ito, mahalaga ito, pakinggan mo ito kapatid ko sa Panginoon. Dahil kung hindi ka puspos o puno ng Espiritu ng Diyos, ibang Espiritu ang pupuno sa iyo. Napakinggan niyo ba yan? Kung hindi ka puspos ng Espiritu ng Diyos, ibang Espiritu ang pupuno sa iyo. Yes, ibang Espiritu ang pupuno sa iyo. Matthew chapter 12 verses 43 to 45. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. At kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. Nabasa niyo ba yan mga kapatid? Ito ang dahilan, actually, itong reference na ito, amen, ito'y tumutukoy talaga sa mga tumatalikod, nagbabackslide sa Panginoon. Kaya talagang napakadelikadong tumalikod sa Panginoon. Bakit? Dahil yung dating masamang espiritu na nakatira sa tao na yon, kapag nakita niya na wala nang nakatira, kasi tumalikod na sa Panginoon, wala na pala nakatira dito. Ang gagawin niya, magsasama siya ng 7 pang mas masasama. Ano gagawin nila? Titirhan nila ang buhay ng tao na yun. Anong sabi? Amen? Lalo pang sasama. Amen? Lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon.
Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, totoo ito, may mga nagbabackslide na dati, nung hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon, hindi naman sila umiinom. Tapos nakakilala sa Panginoon, praise God. Kaya lang, ang problema, tumalikod sa Panginoon. At nung tumalikod sa Panginoon, siya na dating hindi umiinom, biglang umiinom na. Ito yun. Kasi nakita ng masama, wala nang nakatira. Tumalikod na sa Panginoon, iniwanan ng church, balikan natin. Amen. Puntahan natin. Tirahan ulit natin. Magsasama pa siya ng iba. Amen. Hallelujah. Kaya meron din mga kapatid, yun nga, diba, yung mga tumatalikod, nagiging immoral, nagsisiping na dapat ay ginagawa lang ng mag-asawa. Nagka-boyfriend kasi, nagka-girlfriend kasi. Kaya totoo ang Bible mga kapatid, lalo pang sasama ang kalagayan ng taong yun kaysa sa dati. Believe the word of God. Amen? Hallelujah. Ganyan yung mga tumalikod. Kamusta sila ngayon? Hindi ba unti-unti na naman silang bumabalik sa dati nilang buhay? Oh, come on. Totoo ang salita ng Diyos. Amen? Mga kapatid, pakinggan mo ito. Pakinggan ninyo ito. Tayo ay tirahan. Tayo ay tirahan. Kung hindi ang banal na espiritu ang nananahan o nakatira sa atin, pananahanan tayo ng masamang espiritu. Amen po ba? Amen. Naisulat po ba yun? Kapag hindi ka pinananahanan ng espiritu ng Diyos, ibang espiritu ang pupuno sa iyo. Amen po ba? Kaya yung mga gumagawa ng kasamaan, bakit sila gumagawa ng gano'n? Kasi ang nakatira sa kanila, masamang espiritu. Bakit sila nakakapatay? Bakit sila nagdadrugs? Bakit sila nagnanakaw? Bakit sila nagnanlalain? Tama po ba? Yun, makikita mo sa kanila kung bakit nila ginagawa yun, kasi ang nananahan sa kanila ay hindi espiritu ng Diyos. And kaya tinatanong ko ito, kamusta ka? Puspos ka ba ng espiritu ng Diyos? Dahil hindi ka puno, hindi ka pinananahanan ng banal na espiritu, may ibang papasok sa iyo. Amen po ba? Alin sa dalawa ang gusto mo? Kaya ngayong gabi mga kapatid, nasain mo na ikaw ay mapuno ng espiritu ng Diyos. Amen? Ang buhay mo, ang katawan natin ay maging tahanan ng banal na espiritu. Yun naman ang dapat. Yun naman din ang sabi ng Bible. Tignan niyo mga kapatid, 1 Corinthians 6:19. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu? Nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos. Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Templo. Ano ibig sabihin ng templo? Tahanan, tirahan. Amen po ba? Ang katawan daw natin, templo ng banal na. Ang tanong ngayong gabi, ang buhay mo, ang katawan mo ba ay templo ng banal na espiritu? Kaya totoo yung inawit natin kanina, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Yun yun. Lord, loobin mo ang buhay ko maging banal mong tahanan. Kasi kapag hindi tumira dyan ang banal na espiritu, delikado ka kapatid ko sa Panginoon. May ibang ko-control sa'yo. O hindi siya pinananahanan ng espiritu ng Diyos. Halika, puntahan natin. Nabasa nyo kanina Matthew chapter 12? Nagsasama ng mga mas lalo pang masasama. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, ang fullness o kapunuan ay nasa Panginoon. Mamaya, nasain mo na ikay mapuno, mapuspos ng banal na espiritu. Amen? Ikalawa mga kapatid, bakit significant ang banal na espiritu? Dahil ang banal na espiritu ay kapangyarihan sa ating mga mananampalataya. Divine power. Amen? Makalangit na kapangyarihan. Nang malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus sa langit, iwanan niyang mga alagad, pero nangako ang Panginoon na may darating pag umalis siya. Yun ay ang banal na espiritu na ipapadala sa kanila. Kaya merong mahigpit na bilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad na maghintay sa pagdating ng banal na espiritu. Luke 24:49, isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo
ang kapangyarihan mula sa langit. Amen? Si Jesus ang nagsasalita dito mga kapatid. Sabi niya, manatili muna kayo rito hanggang sa dumating sa inyo ang banal na Espiritu. Bakit pinapahintay ng Panginoon na dumating muna sa kanilang banal na Espiritu? Dahil ang banal na Espiritu ay magbibigay kapangyarihan sa kanila. Tignan niyo, sabi mga kapatid, hanggang dumating sa inyo ang kapangyarihan. Binanggit mismo ng Panginoon specific, kapangyarihan mula sa langit. Amen? Tinukoy ang banal na Espiritu na kapangyarihan mula sa langit. Yung din ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Kaya ang second point mga kapatid, divine power. Ngayon, amen, maraming may nagtatanong, Pastor, anong kapangyarihan niya? At para saan yung kapangyarihan? Lilipad ba kami, Pastor? Magkakaroon ba kami ng sapot sa kamay at magiging si Spider-Man? Amen? Hindi po ganoon mga kapatid. Amen? Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibibigay sa atin ay upang magawa natin ang pinapagawa ng Panginoon ng maayos at mabisa. Well and effective. Amen? Well and effective. Kaya kung gusto mo makapaglingkod sa Panginoon ng mabisa, effective, fruitful, mabunga, kailangan mo mapuspos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Dapat ay puspos ka ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, may magagawa tayo na hindi natin magagawa kapag hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. O kapag puspos tayo ng banal na Espiritu. Amen? Yung ordinary, nagiging extraordinary. Yung natural, nagiging supernatural. Bakit? Dahil sumasayo ang kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng mga alagad sa Acts chapter 2. Ito yung tagpo ng pagdating ng banal na Espiritu sa mga alagad. Basahin natin. Verses 1 to 4. Tapos talon tayo ng verse 14. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita silang mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Verse 4, napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Verse 14, kaya tumayo si Pedro kasamang 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga kababayan kong mga Hudyo at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, makinig kayo sa akin dahil ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng mga nangyayari ito. Nang bumaba, mga kapatid, ang banal na Espiritu sa mga alagad, naging iba sila. Paano naging iba sila? Amen? Dahil ang mga alagad, mga kapatid, kapag binasa yung Bible, amen, ang mga alagad ay matatakutin. Nang hulihin ng Panginoon, si Jesus, nagtakbuhan silang lahat. Iniwanan nilang Panginoon sa takot. Si Pedro nga, ikinailapan ng 3 beses si Jesus. Alam niyo ba yun? Kilala mo ba yun? Hindi, hindi ko kilala yun. Pagkalipat niya sa lugar, o hindi ba? Alagad ka nun, Jesus. O hindi, kamukha ko lang yun. Pagkaling sa pangatlo, pwede ba kasama ka nun? Jesus, ano pinagsasabi mo? Hindi ko kasama yon. Ganon sila noon. Tagtakbuhan sila, iniwanan nila ang Panginoon. Ikinailapan ni Pedro ang ating Panginoon. Pero dito sa binasa natin, nang mapuspos sila ng banal na Espiritu, ang mga dating mahiyain, ang mga dating matatakutin, nangaral sa harapan ng 3,000 tao. Kayong mga kababayan kong mga Hudyo, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na inyong ipinako sa krus, siya ang Kristo, siya ang Mesiyas na hinihintay natin. Ang dating matatakutin, tumayo sa harapan ng 3,000 mga tao. Nangaral sila patungkol sa ating Panginoon. Nagkaroon bigla sila ng tapang. Amen? Yun ang kapangyarihang galing sa langit. Maipapangaral mo ang ating Panginoong Hesus. Maibabahagi mo ang Panginoong Hesus nang hindi ka nahihiya at natatakot. Amen? Ngayong gabi, sino sa inyo hanggang ngayon, nahihiya ka pa rin malaman ay kay born again na?
Merong ganon. Amen? 3 taon na, 4 na taon na, hindi pa pala alam sa bahay nila, pumatag ka pala doon sa church, sa born again. Uy, hindi ah. Pero umating talaga siya. Amen po ba? Kung ikaw'y nahihiya, natatakot, kailangan mo mapuspos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Dahil hindi dapat ikinakahiya ang ating Panginoon. Ulitin ko, dahil hindi dapat ikinakahiya ang ating Panginoon. At hindi dapat ikinakatakot na ikaw ngayon na isang born again Christian na. Amen po ba? Sino sa inyo nahihiya magbahagi ng salita ng Diyos sa inyong mga kamag-anak? Sa inyong mga kaklase? Sa inyong mga katrabaho? Kailangan mo mapuspos ng banal na Espiritu. Kita si Pedro, buong tapang. Iniwanan nila, pero nung napuspos, parang maaral na kami. Grabe, 3,000 tao naligtas. Amen? Yun ang pangunahing dahilan, mga kapatid. Balikan natin yung Acts chapter 1 verse 8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Amen, mga kapatid? Magiging tagapagsalita tayo ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Ipapangaral ang Panginoong Hesus ng walang takot. Napansin nyo ba kaya itong church, meron tayong street preaching? Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun. Pero mga kapatid, kung hindi ka puspos ninyo, matatakot kasi talaga at saka mahiya. O ikaw naman. Noon, gano'n din ako, mahihain ako. Ayaw kong humawak ng mic. Magsasalita ako dyan sa kalsada, sa palengke? No way! Pero nung October, amen, kung na malalim mismo date, October 2017 sa Mandaluyong Church, binabaan ako ng Espiritu Santo. Nagsimulang magsalita sa ibang wika. Simula, amen, ng oras na yon, kaya kong ipangaral ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng mga tao. Pero yun, pati nga sa mga kamag-anak ko na nahihiya ako, kasi mas mahirap mangaral sa mga kamag-anak. Pero nung nag-birthday si Mama, nung siya nag-60, mga kamag-anak ni Mama, kamag-anak ni Papa, wala akong pakialam. Ipapangaral ko si Jesus sa kanila. Kailangan ninyong tanggapin ang Panginoon. Dahil kapag hindi niyo tinanggap ang Panginoon, mapapa-impyerno kayo. Yun! Kapangyarihang galing sa langit. Amen po ba? Hallelujah! Mga kapatid, ang hindi mo nagagawa, magagawa mo sa tulong ng banal na Espiritu. And alam niyo ni Pablo, mga kapatid, kaya nga tinanong niya yung mga nagsasabing mga alagad daw. Acts 19:2, tinanong niya sila, natanggap niyo na ba ang banal na Espiritu nang sumampalataya kayo? Curious si Pablo. Gusto niya alamin, teka lang, mga alagad kayo, pero natanggap niyo na ba ang banal na Espiritu? Bakit tinanong ni Pablo? Dahil para kay Pablo, ang hirap maglingkod sa Panginoon na tayo hindi puspos ng banal na Espiritu. Totoo yun, mga kapatid, sa lahat ng mga may ministry dito, ang hirap maglingkod kapag hindi ka puspos ng Espiritu ng Diyos. Kung umaasa ka lang sa sarili mong kakayahan, nako, delikado yun. Amen? Kaya para kay Pablo, teka lang, hindi nila alam ang banal na Espiritu, paano makakapagpalabas ito ng masasamang Espiritu kung hindi sila puspos ng banal? Paano silang makakapangaral sa harap ng mga tao kung hindi sila puspos ng banal na Espiritu? Paano sila makakapagpatong ng kamay sa mga may sakit? Alam niyo mga kapatid, bakit tinanong ni Pablo? Dahil yun ang ginagawa niya. Pagdating sa verse 11 at verse 12, sa ating context ng Acts 19, basahin natin, maraming pambihirang himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit mga panyo at mga apron na ginagamit niya ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling sila at lumalabas din ang masasamang espiritu. Nabasa niyo ba yun, mga kapatid? Amen? Biruin mo, pati daw mga panyo na ginamit ni Pablo, dinadala sa mga may sakit at yung may sakit gumagaling. Sino sa'yo nakagawa na nun? Wala akong panyo dito eh. Merong tissue. Biruin mo, inaabot daw sa may sakit. Gumagaling yung may sakit. Amen? Bakit yung nagagawa ni Pablo? Hindi yung dahil sa kanya. Nagagawa yun ni Pablo dahil siya'y puspos
ng Espiritu ng Diyos. Ng kapangyarihan ng Diyos. Lilinawin ko lang mga kapatid, amen. Dito siguro kinuha ng mga tao yung pagpupunas ng panyo. Diba? Sa mga rebulto tapos ipapahid sa katawan na may sakit. Amen mga kapatid, iba yun. Si Pablo ito. Si Pablo, puspos ng banal na Espiritu. Yung pinupunasan mo ba, puspos ng banal na Espiritu? Amen po ba? Kaya hindi na po natin ginagawa yung punas-punas at pahid-pahid. Amen po ba? Naging albularyo patuloy. Panalangin na may pananampalataya ay sapat na. Amen po ba? Ngayon mga kapatid, naunawaan ni Pablo ang kahalagahan at pangangailangan sa banal na Espiritu. Amen? Kaya hindi nag-aksaya ng oras si Pablo. Ipinanalangin, ipinatong niya ang kanyang mga kamay. Verse 6, at nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. So itong pangalawa mga kapatid, kapangyarihan ang banal na Espiritu sa atin. May magagawa tayo na hindi natin nagagawa noon kapag tayo'y puspos ng banal na Espiritu. At ikatlo, panghuli ngayong gabi, bakit significant ang banal na Espiritu? Dahil ang banal na Espiritu ay nagbibigay kalakasan sa ating mga mananampalataya. Supernatural strength. Amen? Spiritual fullness, divine power, supernatural strength. Angat kalikasan na kalakasan. Amen? Sino pong naniniwala mga kapatid na nakakapagod ang buhay? Nakakapagod ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Biruin niyo mga kapatid dito, lalo na sa mga may ministry. Pumahayo tayo, nagtuturo sa mga bata, may Sunday morning, may midweek service, practice ng instruments, at itong darating na Sabado, may 180 jump concert pa. Ginagawa natin yung para sa Panginoon. Ginagawa natin yun para maligtas sa mga tao. Kaya lang mga kapatid, hallelujah, ito talaga ang totoo, nakakapagod. Amen? Nakakapagod. Sa mga kasama ko dito, mga naglilingkod sa Panginoon, tama ba, nakakapagod? Amen po ba? Kahit nga ata yung dumadalo lang, napapagod eh. Umatay na ako nung Sunday, aatin na naman ako ng Thursday. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid kung bakit nakakapagod? Dahil kapag naglilingkod tayo, gumagawa tayo, merong nawawalang bisa o kapangyarihan o lakas sa atin. Amen? Yun ang nangyari sa ating Panginoon. Sa Mark chapter 5, ito yung tagpo na may babae na inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon. Pero biglang dumaan ang Panginoon sa lugar nila. Sabi ng babae, mahipo ko man lamang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling ako. At yun ang ginawa ng babae. Nakipagsiksikan siya sa maraming tao at pinilit niya na mahawakan ng laylayan ng damit ng Panginoon. At nang mahawakan ng babae ang laylayan ng damit ng Panginoon, tignan niyo ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Mark 5:30. Agad namang naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya. Kaya lumingon siya at nagtanong, sino ang humipo sa damit ko? Amen? Sino ang humipo sa damit? May kapangyarihan na lumabas sa kanya. Mga kapatid, pansinin niyo mabuti. Naramdaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan. Sa ibang salin ng Tagalog, yung kapangyarihan dito ay bisa. Ito'y tumutukoy sa lakas. Amen? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, nababawasan ang lakas talaga natin sa paglilingkod. Di ba kapag kumikilos ka, kapag may ginagawa ka, lalo na kapag ang ginagawa mo may kinalaman sa espiritual na bagay. Amen? Totoo ito mga kapatid. Sinabi rin ito ni Pastor Boyet. Tanungin niyo si Rulin. Alam niyo, pagtapos kong mangaral ka ng ganito, amen, mamaya, humihilig ako sa pagtulog. Totoo yun. May lumalabas na bisa na kapangyarihan sa paglilingkod sa Panginoon. Yun din ang nararamdaman lagi ni Pastor Boyd. Every time na siya after mag-preach, alam niya parang nakakapagod. Nagsalita lang naman ako. Amen po ba? Amen. Totoo yun, mga kapatid. Diba?
Kaya lang, yun nga, trabaho ng pastor, gagawa ng mangangaral, after ng preaching, makikipag-usap pa ako sa inyong lahat. Kaya pagdating talaga sa taas, nun, hindi na ako makausap ni Rolin, si pagod. Ganun, nagsalita lang naman ako ng aking may bisa, may kapangyarihan, may lakas. Kung si Jesus nga, di ba may lumalabas sa kanya, sino ka na tao lang? Amen po ba? Kaya mga kapatid, ang punto dito, nakakapagod talaga ang maglingkod. Sino naglilingkod sa Panginoon? Nakakapagod. Hindi maiiwasan. Amen? Pati yung pagdalo, kung alam, baka may nakakaranas sa inyong mapagod, hindi rin maiiwasan. Sino pagod na? Amen? Pero ibig sabihin ba na pagod ka na, titigil ka na? Yun bang makakapagod maglingkod? Nakakapagod dumalo? Alam niyo mga kapatid, ang solusyon, hindi ipagtigil, kundi ang solusyon, kapuspusan ng banal na Espiritu. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay hindi one-time experience, kundi ito'y araw-araw dapat na nangyayari sa atin. Yes, every time sa morning prayer, lagi ko hiningi sa Panginoon, Panginoon, puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Kaya sa mga nagmo-morning prayer, magsalita kayo sa ibang wika. Amen po ba? Speak in tongues, Lord, strengthen me. Fill me with your Holy Spirit. Amen? Sapagkat ang kapuspusan ng banal na Espiritu, kalakasan sa atin. Amen? Sino dito nakakita na ng sasakyan? Siyempre, lahat tayo. Amen? Ang sasakyan, mga kapatid, nilalagyan ng gas para umandar at makapagpatuloy sa pagtakbo. Tama ba? Kaya lang, habang umaandar yung sasakyan, tama ba nababawasan yung gas? Tama ba? O ganun pa rin yung gas, kahit mula dito hanggang Ilocos, dinrive niya, hindi nabawasan yung gas. Grabe, hindi nabawasan yung gas. Grabe, sasakyan ko Amen? At kapag naubusan ng gas yung sasakyan, titigil yung sa pag-andar. Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo. Para tayong sasakyan at kailangan natin ng gas. Ang gas ay ang banal na Espiritu. Sa ating pag-andar o paglilingkod sa Panginoon, nababawasan ang bisa, kapangyarihan, lakas natin. Habang umaandar, hayo dito, turo dito, pangangaral dito, bigay dito, panalangin dito, atin dito. Samahan mo pa nakatake ng kaaway. Samahan mo pa nagsama-samang mga problema. Tama ba? Nga, habang umaandar ka at nagpapatuloy sa iyong buhay mananampalataya, mababawasan ang gas mo. Amen po ba? At dahil nababawasan, yun nga, minsan makakaramdam ka ng pagkapagod. Makakaramdam ka ng burnout. At parang nauubos yung lakas, yung gas mo. At kapag naubos yung gas, mga kapatid, believe me, titigil ka talaga. Kasi ubos na. So anong kailangan gawin mga kapatid? Sa sasakyan na nababawasan ng gas. Di ba? Yung mga sasakyan, hihinto sila sa gas station para mag-refill ng gas. Naku, yung fuel ko, mawawalan ako ng gas. Malayo pa yung pupuntahan ko. Mag-refill muna ako para makapagpatuloy ako sa pagtakbo. Amen? Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo. Kailangan nating ma-refillan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Ulitin ko, kailangan nating ma-refillan ng banal na Espiritu. Gusto mong makapagpatuloy sa iyong pagiging mananampalataya, sa iyong paglilingkod, kailangan mong magpa-refill ngayong gabi. Kasi nauubos ka. Napapagod ka. Nababawasan ng lakas, ang sigla. Amen? Yun ang sikreto ni Paul, mga kapatid, ni Pablo, 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Amen. Sabi sa English, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Renewed day by day. Sinabi ba doon ni Pablo isang beses lang? No, siya'y napapalakas, napapasariwa bawat araw. Day by day. Amen, di ba nung last Sunday, inisa-isa natin yung mga nangyari kay Pablo, hinuli, kinulong, pinalo, hinagupit, di ba? Nalagay sa gitna ng dagat ng ilang araw.
nakakapagod yun. Pero ito palang sikreto ni Paul, bakit siya nakapagpatuloy at natapos niyang takbuhin ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi lagi siyang nagpapapuspos ng banal na Espiritu. Amen? Humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming Espiritu. Mga kapatid, ngayong gabi, amen, sino gustong mapalakas sa pananampalataya? Amen. Sino gustong makapagpatuloy? Amen. Sinong nais mong magawa ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo? Amen. Be filled with the Holy Spirit. Kailangan mong mapuspos ng banal na Espiritu. Renewed day by day. Hindi pwedeng isang, Pastor, napuspos na ako. Kailan? Noong 2001. Matagal na yun. 2025 na ngayon. Kailangan mo mapuspos ulit. Amen po ba? Amen. Amen. Ganda na sinabi sa quote, panghuli ni Corrie ten Boom, trying to do the Lord's work in your own strength is the most confusing, exhausting, and tedious of all work. But when you are filled with the Holy Spirit, then the ministry of Jesus just flows out of you. Ang pagsisikap na gawin ang gawain ng Panginoon sa sarili mong lakas, ang pinaka nakakalito, nakakapagod, nakakapanghina sa lahat ng gawain. Ngunit kapag napuspos ka ng banal na Espiritu, amen, ang ministeryo ni Jesus ay dumadaloy sa iyo. Be filled. This church believes, amen, sa kapuspusan ng banal na Espiritu. We believe in the speaking in tongues. Amen. Yung kanina, yung narinig nyo, ano yung sinasabi ni Pastor, di ko maintindihan. That is a language from heaven. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi mga kapatid, pakibalik doon sa Acts chapter 1 verse 8. Lingko, Acts chapter 1 verse 8. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Amen? Verses 1 to 4. Itong gagawin natin ngayong gabi. Amen? Verse 4. Amen? Napuspos silang lahat ng banal na Espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Mananalangin tayo mamaya. Amen? Ang iba't ibang wika na sinasabi dito ay hindi Bicolano, hindi Kapampangan, hindi Cebuano, kundi salita na hindi mo natutunan. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng salita. Ang gagawin mo lang, ibuka mo yung bibig, magsalita ka. May lumalabas na tinig sa iyong bibig. Amen po ba? Ngayong gabi, the significance of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Sa gabi ito, tayo magsimula lahat. Meron po bang first time, bago, ngayong gabi, hindi mo ba tinatanggap si Jesus itong tamang oras? Tanggapin mo ang ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Sige, ako na. Ako na magpapatanggap sa kanila. Thank you. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong gabi, napakahalaga ng ating gagawin. Ang ating gagawin ay pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Hindi panibagong relihiyon ang inyong tatanggapin sapagkat hindi relihiyon si Jesus. Si Jesus ay isang buhay na Diyos na parito sa lupa para bayaran ang kasalanan mo, kasalanan mo. Amen. Walang relihiyon na namatay doon sa krus. Namatay doon sa krus, isang persona, isang Diyos, nagkatawang tao na kanyang pangalan, Jesus Christ. Siyang tatanggapin mo ngayong gabi. Sabi ng Bible, lahat tayo nagkasala. Hindi matuwid sa harapan ng Diyos. At ang kasalanan ay may kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Pero salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat siya na ang gumawa. Siya na ang nagbayad sa krus. Inapon niyang lahat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen? Para tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Alam niyo kung bakit ginawa ng Panginoon? Sapagkat mahal ka niya, bro. Mahal ka niya. Mahal ka ng ating Panginoon. At ngayong gabi, amen, walang relihiyon na makapagliligtas. Kung makapagliligtas ay walang iba kundi si Jesus Christ. At siyang tatanggapin mo ngayong gabi. Amen? Kailangan nating humingi ng tawad sa Panginoon. Aminin na tayo nagkasala. Pagsisiyan ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Handa na ba kayo? Hallelujah. Hindi ba kayo yuko po ngayong gabi? Hallelujah. Tayo mananalangin. Magbibigkas ako ng panalangin. Sundan nyo lang. Amen?
Yung sinabi ko, binababanggit ninyo, pero huwag nyo lang basta bigkasin, kundi bigkasin ninyo na nagmumula sa inyong puso, nang gagaling sa inyong puso. Isang sincero, isang seryosong panalangin. Handa na kayo? Handa na, praise God. Kayo, inyo yung mga mata, sabihin niyo ganitong panalangin, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, ako'y malapit sa iyo. Sa oras na ito, aking inaamin, ako'y isang makasalanan at hindi matuwid sa iyong harapan. Panginoong Diyos, ako'y humihingi ng tawad at aking pinagsisisihan ang lahat ng mga kasalanan na aking sinabi at aking ginawa hanggang sa oras na ito. Panginoong Hesus, sa oras na ito, humihingi ako ng tawad at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat sa iyong ginawa doon sa krus na ikaw ang namatay para sa akin. Tinatanggap ko na ang kapatawaran, ang kaligtasan, at ang pangako mo na buhay na walang hanggan sa langit. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pray lang po, Panginoon, maraming pong salamat po Diyos sa buhay ng mga kabataan ito na kanilang pinaunakan. Lord, ang imbitasyon sa kanila na makarating, makadalo sa church ngayong gabi. I pray, O Diyos, na ikaw, Panginoong Isus, na kanilang tinanggap ay magpakilala sa kanila, O Diyos. Make yourself real, Panginoon, sa mga kabataan ito. Kailangan kanila, Panginoon, magkaroon sila ng kauhawan sa iyo, Panginoon. Kauhawan sa iyong salita. Kauhawan na makadalo, Panginoon, sa church. Kauhawan, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, kaligtasan sa pagpapatawad, sa biyaya mo na tinanggap ng mga kabataan ito. Maraming pong salamat, Panginoon, hallelujah, hindi pa itong huli, Panginoon Diyos, aking sinasampalatayan na. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakabalik na kayo. Amen sa inyong Panginoon. Thank you. Amen. Praise God. Ngayong gabi, hallelujah, tayo tumayong lahat. Tayo tumayong lahat. Amen. Ako'y magpapanyaya. Sino dito, hindi ka pa napuspos ng banal na Espiritu, pwede ka lumapit dito sa harapan. Amen. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. This is biblical. Amen. Hindi ito sa Bible lang. Hanggang ngayon ay nangyayari ito. We are in the dispensation of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Ipapanalangin. Pero yun mga kapatid, nagtanong si Pablo, natanggap niyo na ba ang banal na Espiritu? Significant, napakahalaga. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi mahalaga ang banal na Espiritu, hindi na yung tatanungin ni Pablo. Amen? Hallelujah. Kung hindi ka pa napuspos ng banal na Espiritu, subukan mo ngayong gabi. Hallelujah. Manampalataya ka. Bababaan ka ng banal na Espiritu. Amen? Meron ba ngayong gabi? Hallelujah. Hallelujah. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Subukan mo, Panginoon. Kailangan mo ito. Kung hindi ka mapupuno ng Espiritu ng Diyos, anong pupuno sa iyo? Dapat tayo'y tahanan ng banal na Espiritu. Kapangyarihan, kalakasan sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dapat puspos tayo ng banal na Espiritu. Tingin kayo lahat sa akin, sa lahat ng mga lumapit. Hallelujah. Seryosong bagay ang ating gagawin. Hindi ito isang biro. Amen. Hallelujah. Nangyari sa Bible, tayo ay mananalangin ngayong gabi. This church is a Pentecostal church. We believe, amen, in the power and the works of the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu, amen, hindi natin magagawa sa ating sarili lang. Yun din ang dahilan kung bakit ako nakakatayo sa inyong harapan. Lagi ko nananalangin, Lord, punuin mo ako. Hallelujah. Ang gagawin natin ngayong gabi, amen, mananalangin tayo. Dapat ay merong pananampalataya. Pananampalataya, natatanggapin mo nga ngayong gabi ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Ang gagawin natin, pagkatapos nating manalangin, hindi ka naka-stay, nananatili na ganun lang, amen, ibuka mo ang iyong bibig. Ibuka mo ang iyong bibig.
La 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 hanggang aramdaman mo may ibinibigay na ang Diyos na salita sa iyo. Huwag kang matakot, huwag mong pansinin ng iba. This is between you and God. Huwag mong pansinin, wala tayong dapat ikahiya. This is from the Bible. Amen. Ipinangaral ngayong gabi. May reference. Amen. Ibubuka mo yung bibig, may lumalabas na tinig sa iyong bibig. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Tutulungan ka ng ating Panginoon ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Bakit kailangan ng speak in tongues? Yun kasi ang initial evidence na ikaw ay napuspos ng banal na espiritu. Basta napuspos yun. Bakit? Paano mo nalaman? Wala, natulog kasi siya. Hindi ganon. Amen? Napuspos siya ng banal na espiritu dahil siya nagsalita sa ibang lugar. Amen? Initial evidence, patunay na siya'y binabaan ng Espiritu Santo. Pray tayo mamaya. Amen? Samahan tayo ng ating Panginoon. Ibuka mo yung bibig. Igalaw mo yung dila. Magpuri ka sa Panginoon at nasain mo. Alam niyo nasain? Nasain. Sino ditong nauuhaw? Di ba kapag nauuhaw ka, naghahanap ka ng tubig para matikhaw yung uhaw? Yun ang kailangan ng desire. Nasain mo, gusto kong mapuspos na yung gabi. Na para kang nauuhaw sa banal na espiritu. Amen, amen po ba? Kaya ngayong gabi, handa ka na ba? Nanalangin tayo. Amen, mamaya, ibuka mo yung bibig, magsalita ka. Huwag kang tumayo lang dyan. At tumingin sa iba, ipikit mo yung mga mata. Ipikit mo na ngayon ang iyong mga mata. Ipikit mo na ngayon ang iyong mga mata. Ang iyong mga kamay, itaas mo sa ating Panginoon. Manampalataya ka. Hanggang ngayon, bumababa ang banal na espiritu. Hallelujah. Tayo manalangin. Sabihin mo ganitong panalangin na, Panginoong Jesus, lumalapit ako ngayong gabi na aking ninanasa na ako'y babaan at puspusin ng banal na espiritu na kagaya ng nangyari sa araw ng Pentecostes sa iyong mga alagad sa Biblia. Hanggang ngayon, nangyayari pa rin at bumababa ang kapuspusan ng banal na espiritu sa amin. Maraming salamat. Sinasampalatayanan namin ito at inaangkin ng buong puso. Ngayong gabi, mapuspos kami ng banal na espiritu. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsalita ka, Lord.
God. Purihin, palakpakan natin ang ating Panginoon sa gabi ito. Amen. Pwede ko bang malaman sinong napuspos? Sinong nakapagsalita sa ibang wika? Amen. Hallelujah. Sinong hindi? Huwag ka mahiya, okay lang. Sinong hindi? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa mga yan nagtaas ng kamay, pwede ka bang lumapit dito sa harapan? I challenge you. Lapit ka dito sa harapan. Kailangan yung mapuspos ng banal na Espiritu. Lapit, lapit. Sige bro, lapit bro. Thank you, Lord. Tulungan kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Mananalangin ulit tayo. Mananalangin ulit tayo. Church, help us. Let's pray. Kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu. Kailangan nating babaan, makapagsalita sa ibang wika. By faith, pananampalataya ang kailangan. Amen. Ibibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, Lord. Tulungan mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Praise God, praise God, praise God. Mga kapatid ko sa Panginoon, significant ang banal na Espiritu. Kung hindi mga ngayon, bukas sa magsusunod na araw, nasain mo. Bukas ang church, sa pananalangin, pwede kang mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. Spiritual fullness, divine power, supernatural strength. Kapag wala sa iyong banal na Espiritu, mahihirapan ka makapagpatuloy at makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Ngayong gabi, tayo mananalangin. Hallelujah. Magtapos tayo sa panalangin ni Brother Joseph. Thank you, Lord. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa kayong gabi, Panginoon. Maraming salamat sa kayong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Pinuspos mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon, ang iyong pinusposan, Lord God, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Yondorobo, Shikaramama, Yenderebebe. Maraming salamat, Panginoon, na sa aming pastor. Panginoon, pinuspos mo siya, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming napakinggan, Lord God. Ngayon po, Panginoon, sa palataya, Panginoon, na napakinggan, Panginoon, ng iyong salita, Lord God. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa bawat isa.